Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. Bagong lipat lamang sa lumang bahay ang dalagang si Willia. Tirahan ito ng namayapang tiyahin niya at dahil siya lamang ang kaisa-isa nitong pamangkin, sa kanya ito pinamana. Matandang dalaga kasi ito at magmula nang lumipat roon si Willia, talaga namang nakakarinig siya ng tsismisan ng iilang kapitbahay tungkol sa kanya. Kahit pabulong kung mag-usap, rinig niya na pamangkin raw siya ng isang mangkukulam. Noong nabubuhay pa raw kasi ang tiyahin nito, palaging may isinasabi dito na tila manika sa sampayan. Kahit ganun, hindi na lamang ito pinapatulan ni Willia. At sa halip, ay napapailing na lang siya sapagkat alam niya ang pagkatao ng tita niya. Relihiyosa ito at katunayan nga niyan, marami itong koleksyon ng Biblia na nakasulat sa iba't ibang wika at ito ay nakalagay sa mismong silid nito. Samantala, dahil bago pa lang siya sa lugar na iyon at para may mapagkakakitaan siya, nag-apply siya ng trabaho. Mapalad naman siyang natanggap sa isang hotel bilang room attendant. Kaya't gabi na nga siya nakakauwi sa tahanan. At isang gabi, sa kanyang pag-uwi, naabutan niya ang matandang si Aling Ofelia na binabasbasan ng banal na tubig ang kanyang tirahan. Isa ito sa mga tsismosa. Nagtaka naman siya sa ginagawa nito kaya't kinumpronta niya ito. Aling Ofelia? Ano pong ginagawa ninyo? Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko? Winiwisikan ko ng agwa bendita ang harapan ng bahay mo. Baka nakatira pa dito yung kaluluwa ni Mauria eh. Paano ba naman kasi? Nung tumambay lang kaninang hapon yung apo ko dito sa harapan, pagsapit ng gabi ay nagkasakit. Ano po bang ibig niyo sabihin? Na mangkukulam yung tita ko? Napipikon ng tanong ng dalaga. Nanggaling na sa bibig mo ang salitang yan. Baka nga nagmana ka rin ng kaalaman sa kanya eh. Mga nakakatakot kayo. Baka kung ano na rin gawin mo sa buong barangay. Pasigaw nitong tugon sa kanya at di nagtagal, umuwi na rin ito sa kanila. Napabuntong hininga na lamang ng sandaling iyon si Willia at dali-dali nang pumasok sa loob. Gusto man niyang sigawan ang matandang iyon ay nagtimpi na lamang siya. Ayaw niya kasi sa lahat ay ang hinahamak ang kamag-anak niya lalo na't sumakabilang buhay na nga ito. Kinabukasan, habang naglalakad siya upang pumasok sa trabaho, narinig niyang tinutokso siya ng mga bata. Tinatawag siya na mangkukulam o di kaya ay mambabarang. Pero hindi niya na lamang ito pinansin dahil sa wala pang muwang sa mundo. Ngunit nangangamba siya na baka ito na ang magiging mitsa upang pagkaisahan siya ng mga tao sa kanilang lugar. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yun, kung saan ay bawat batang nagkakasakit sa kanilang lugar, siya ang pinagbibintangan. Mabuti na nga lang, hindi naniniwala sa mga ganito ang barangay chairman. Ito pa nga ang nagtatanggol kay Willia. At ipinapaliwanag nito na hindi totoo ang mga ganoong uri ng tao. Isang umaga ay bigla siyang nagkaroon ng bisita at ito ay si Aling Ofelia. Parang awa mo na iha, tanggalin mo na yung sumpa sa anak ko. Nagsusumamong pahayag nito sa kanya. Sobra namang nabigla ang dalaga sa kanyang narinig. Ho, wala akong ginagawang masama sa anak ninyo. Meron. Kinulam mo siya. Nang minsan raw siyang nagtapon ng isang sakong basura sa bakuran niyo, bumilang lang ng ilang araw nagkaroon na siya ng maliit na bukol. Hanggang sa palaki na ng palaki. At ngayon ay namamagana ang braso niya. Alam kong nagkaalitan tayo noon, pero sana tanggalin mo na yung sumpa. Magkapatawaran na lang tayo, iha. Maluhalohang payag nito sa kanya. Lola, huwag niyo po akong pagbintangan. Hindi ko po ginagawa yung pinaparatang nyo. Lumaki po akong makadiyos. Kung humihingi po kayo ng dispensa, ay matagal ko na kayong pinatawad. Pero wala po talaga akong kinalaman sa nangyari sa anak nyo. Dapat po ay ipatingin nyo na yun sa doktor. Paliwanag ni Willia. Bigla siyang nagulat nang pagtaasan siya ng boses ni Aling Ofelia. Huwag ka na nga magmaang-maangan pa. Isa ka ring mangkukulam gaya ng tiyang mo. Lubayan mo na ang anak ko. Dahil kung hindi mo tatanggalin ang karamdaman na ipinataw mo sa kanya, idedemanda kita. Pagbabanta pa nito, sabay lisan na sa kanyang bahay. Dahil dito, napasapo na lang sa noo ang dalaga. Naguguluhan siya kung anong gagawin, lalo na't ang tingin sa kanya ng mga tao ay isang mangkukulam. Mabuti na lang, nang sandaling iyon
ay di pa sarado ang simbahan kaya't sumangguni siya sa pari. Ang ginawa niya ng sandaling iyon ay ang magkumpisal. Dito naman siya pinayuhan ng pari na walang dapat katakutan kung hindi naman totoo ang paratang ng ibang tao. Kaya't pinilit niya na lang na wag nang pansinin ang mga yun. At sa halip ay hayaan na lamang niyang isipin ng mga ito ang mga pinapaniwalaan nila sa buhay. Basta't siya, alam niya sa sariling wala naman siyang tinatapakan na tao. Kaya nga lang, di niya akalain na haantong pa pala sa malalang trahedya ang lahat. Nang umuwi siya galing sa trabaho, naabutan niya ang tahanan na nasusunog na. Agad naman siyang nagpatawag ng bombero kaya agad itong naapula. Kaya nga lang, nasunog yung pintuan ng kusina at talaga namang napakalaking provision nito para sa kanya. Hinala niya na yung isa sa nagpaparatang sa kanya ang salarin nito. Kaya't ang ginawa niya, nagtungo siya sa police station para i-report ito. Nangako naman ang otoridad na papaimbestigahan ng naganap. Nagpagawa na lamang siya ng bagong pintuan. Hanggang sa isang araw, tinawagan siya ng isang pulis na nagpakilalang PO3 Orlando. Kaya't nagtungo siya sa opisina nito. Ano pong balita? Alam niyo na po ba kung sino? Tanong niya rito. Napatango naman ito habang nagsasabing, tayo lang dapat ang makakaalam nito, ma'am. Nagbahay-bahay kasi ako sa mga taong hindi ka pinaparatangang mangkukulam. Hanggang sa may nakausap ako, isa sa mga kapitbahay mo. May CCTV raw po siya na pwedeng i-review. Doon ay nakita namin na si Nelson ang nagsunog ng bahay niyo, ma'am. Ang anak ni Aling Ofelia. Dito nanlaki ang mga mata ng dalaga. Kailan lang kasi ay sinabihan siya ng matanda na may karamdaman raw ito. Sa papaanong paraan niya po sinunog ang bahay ko? Tanong niya rito. Pumasok siya sa loob ng bakod at dahil siguro nakalakang pintuan at gusto rin niya sanang manloob, nagbuhos siya ng gasolina sa pinto. Mabuti na lang ay nakauwi na agad kayo, kaya't para di siya makita, umakyat siya ng bakod at mabilis na nilisan ang bahay niyo. Tugon ni PO3 Orlando. Napakunot noo si Willia habang nagsasabing, kakasuhan ko po yung lalaking yun. At isa pa, nagsisinungaling lang pala si Aling Ofelia. Ang sabi niya ay may bukol daw sa braso ang Nelson na yun dahil kinulam ko raw. Pero siya patong nagsunog ng bahay ko. Magagawa ba yun ng isang may sakit na tao? Naninira lang talaga yung mag-ina na yun. Seryosong sambit niya rito. Napatango naman ang pulis. Sige po, ma'am. Ganun na nga lang po ang gawin niyo. Willing po akong tulungan kayo. Kaya naman ang kasuhan niya na ang mag-ina, todo pagmamakaawa nito sa kanya na sana ay wag silang makulong, lalong-lalo na si Aling Ofelia. Meron naman talaga siyang bukol, iha. Hanggang ngayon ay hindi pa gumagaling. Nagmamakaawa ko sa'yo. Wag naman na sanang umabot sa ganito. Pagmamakaawa ng matanda. Bakit ba lagi kayong may binibitawang makahulugang salita kahit nagmamakaawa na kayo? Ano ba talagang gusto niyong palabasin? Na mangkukulam ako at may namana ako sa tiyahin ko? Tanong ni Willia. Hindi naman sa ganun, iha. Sadyang nagsasabi lang ako ng totoo. May bukol siya at di pa gumagaling. Nagawa niya lang siguro yun dahil sa matinding galit sa'yo. Napag-isipan ka ng anak ko na baka nakapagmana ka ng karunungan sa tita mo. Pero sana magkapatawaran na tayo. Intindihin mo na lang si Nelson dahil may mga anak siya. Kawawa naman ang dalawa kong apo. Pero sa halip na maawa, napangisi na lamang ang dalaga. Maawa? Hindi nga siya naawa sa akin na mawawalan ako ng tirahan sa oras na tuluyan yung tupukin ng apoy. At anong ebidensya mo na mangkukulam si tita? Sa patuloy niyong pagbibintang sa namatay kong kamag-anak, lalo lang tuloy na dadagdagan ng galit ko. Hindi ko kayo kahahabagan. Ipapakulong ko kayo. Kumbinsidong pahayag ng dalaga. Napahagulgol naman si Nelson at ipinapakita pa nito ang kasing laki ng santol na bukol nito sa braso. Naniniwala na ako na hindi ka nga mangkukulam. Pero konting konsiderasyon naman sa karamdaman ko. Totoo itong bukol ko. At gusto ko pong magpagaling. Huwag niyo po kami ikulong ni nanay. Maawa ka naman sa amin, oh. Patawarin mo na po ako sa nagawa kong kasalanan. Hindi ko kayo bibigyan ng konsiderasyon. Dahil malaki ang ginawa niyong perwisyo sa akin. Ipinagkalat niyo pa na lahi kaming mangkukulam. Kailan ba mamumulat ng kaisipan niyo na hindi naman totoo ang mga ganun? Anong taon na ba ngayon, ha? Parang namumuhay pa kayo sa panahon ni Kopong-Kopong, eh. Ang mga katulad niyo,
ay hindi naniniwala sa Panginoon dahil mas pinapaniwalaan pa ninyo ang kaliwa. Mga relihiyoso pa naman rin kayo, ngunit naninira at nagtatangka kayo ng masama laban sa kapwa nyo. Paano kung nandun pala ako at natupok ako ng apoy? Di nakapatay ka ng tao, Nelson. Labas na ang karamdaman mo. Dahil ang mahalaga sa akin ngayon ay makulong ka. Kayo ng nanay mo. Nanggagaliiting sambit ni Willia at sinama na nga ng mga pulis ang dalawa. Dito napag-alaman ng dalaga na meron palang cancer ang lalaki kaya meron itong bukol. Ayon sa pulis na nakausap niya, pilit lang raw talagang ibinibintang sa kanya ang pagkakasakit nito. Nang mabatid ngayon ni Willia, nakaramdam siya ng pag-aawa at the same time, pagkainis sa mag-inang iyon. Sa pagkakakulong ng mag-ina, akala ni Willia ay doon na matatapos ang kanyang kalbaryo. Ngunit hindi pa pala. Muli na naman siyang pinagbintangan ng isang pamilya. Dahil umano sa pagkakaroon ng pulot-pukyutan o bahay ng bubuyog sa puno ng mangga ng pamilyang ito. Madalas umano silang makagat. Napailing na lamang si Willia. Sa loob-loob niya, magkaso sila kung ang paniniwala nila ay isa siyang mamabarang. Batid naman niya kasing mababasura lang iyon dahil hindi pinapaniwalaan ng batas ang patungkol sa supernatural. Isang hapon, habang siya ay nasa trabaho at naglilinis, biglang pumasok sa kwarto ang kapwa niya room attendant na si Bianca. "Oh, Bianca, napapunta ka dito. Natapos mo na ba yung natitirang kwarto na naka-assign sa'yo?" Bati pa niya rito. "Oo, tapos na. Pauwi na nga ako eh. Hintayin kita sa tapat ng Jollibee ah. Gumala naman tayo mamaya pagkatapos mo dyan. Hindi ba last room na yung nililinisan mo na to?" Tugon ni Bianca. "Oo, last na nga to. Mag-out na nga ako pagkatapos ko rito eh. Teka, saan ba tayo pupunta?" "Kahit sa mall lang. Magpalamig tayo. Meron kasi akong ichichika sa'yo." Bigla namang napangiti si Willia nang marinig iyon kay Bianca. Sapagkat mukhang alam niya na ang gusto nitong pag-usapan mamaya. "Talaga? Ayos na kayo ng kapatid mo?" "Sabi na eh. Ang kwento mo kasi sa akin noon, may 4 na taon na kayong may samaan ng loob at hindi nag-uusap. Mabuti naman at nagkaayos na kayo." Sambit ni Willia habang kumakain sila sa isang fast food na matatagpuan sa mall. "Oo, siya na rin kasi nagpakumbaba. Saka matagal ko na rin siyang napatawad. Maikli lang ang buhay para magtanim ng sama ng loob." Tugon ng dalaga. "Oo nga, tama yan friend. Dapat kayo ring magkakapatid ang magmahalan dahil sa isang pusod lang kayo nanggaling. Nga pala, sa makalawa ay birthday niya na at idadao sa covered court. Gusto niya kasing magpakain ng maraming tao eh. Pumunta ka friend ah, at nang makilala ka naman ni ate." Pagyayayapan nito sa kanya. "Oo ba? Walang problema yun." Mabilis niyang tugon rito. Pagkatapos nilang kumain, dumiretso naman sila sa Tom's World para maglaro ng basketball. Pagkatapos nito, nagpaalam na sila sa isa't isa na uuwi na. Nang nasa bahay na siya at kasalukuyang nagwawalis, may napansin siyang isang lumang doormat malapit sa CR. Nangunot ang noo niya dahil ngayon lang niya iyon napansin at baka binahayan na ang ilalim nito ng kung ano-anong insekto. Nang maiangat na nga niya ito, tama ang inala niya na may mangilan-ngilang alupihan roon. Pero natigilan siya nang malamang isa pala itong lihim na pintuan na meron pang ang padlock. Sa loob-loob niya ay ano kaya ang makikita roon. Ngayon niya lang kasi nabatid na meron palang underground ang tirahan. Ayaw niya namang pasukin dahil baka kung ano-ano ang makita niya roon gaya ng palaka, daga at mga nakakadiring insekto. Pero sa loob-loob niya, siguro ay mga lumang gamit lamang ang nakalagay roon. Kaya tinapos niya na ang ginagawa, pagkatapos ay natulog na siya. Napagpasya niya na lang kasi na next time niya na lamang iyon bubuksan. At isa pa ay wala naman yung susi sa kanya. Kinabukasan, muli na naman siyang papasok sa trabaho. Nakalimutan niyang wala na pala siyang toothpaste. Kaya't napagpasya niyang bumili sa tindahan. Bigla naman siyang nanlumo dahil sarado ang suki niya. Kaya't ang nangyari, napalayo siya dahil sa paghahanap ng tindahan. Hanggang sa nakatagpo na siya, kaya't dito siya bumili. Nang matapos niyang makabayad at nang abutin niya ang binili, ay bigla siya nitong tinanong. "Ikaw yung pamangkin ng mangkukulam ano?" Bigla namang nagpantig ang tenga ni Willia.
Hindi man kukulam ang tiyahin ko. At saka, bakit nakikiparatang ka rin na ganun ang tiyahin ko? Chismosa ka no? Bastos ka palang magsalitang bata ka? Hindi ako chismosa. Sadyang maabot lang hanggang dito ang baho ng pamilya mo. Palaban at tugon ng manang. Gumagalang ako sa matatanda kung mabubuti ang lumalabas sa kanilang bibig. Pero kapag kabastusan ang sinasabi, gaya ng pagpaparatang, kabastusan din ang ipapakita ko sa inyo. Saka nasasaktan ako bilang pamangkin niya. Parang wala kayong kamag-anak ha. Hindi ba magagalit rin kayo kapag ang isang miyembro ng pamilya nyo ay pinagbibintangan kahit hindi naman totoo? Makaalis na nga sa lugar na to. Umiinit lang ang ulo ko. Nanggagaliiting payag ni Willia. Bago pa nga siya makalayo, narinig pa niya ang sinabi ng matanda na sa oras na may magkasakit sa lugar nila, siya ang sisisihin dahil siya raw ang nagmana. Napapailing na naiinis na lamang siya. Sa loob-loob niya, ganun ba talaga ang mga nakakatanda? Kahit moderno na ang panahon, ay nagpapaniwala pa rin sa mga kababalaghan na hindi naman nangyayari sa totoong buhay. Isang gabi, kakatapos lang magtrabaho nito, nila Willia at Bianca, ay sabay silang sumakay ng bus at doon ay masinsinang nag-usap. Ano? Napaghihinalaan kang mangkukulam sa ganda mong yan? Nako, yan ang hirap sa mga chismosa eh. Kung ano-ano lang yung ginagawang kwento, kahit hindi naman totoo. Pakalat na pala ng pakalat ng chismis tungkol sa'yo. Sambit ni Bianca. Oo eh, ngayon ko lang nakwento sa'yo yung nararanasan ko. Baka kasi maniwala ka rin na ganun ako. Napag-isip-isip ko nga na lumipat muna ako ng lugar eh. Para di na nila ako pag-usapan. Tugon ni Willia. Teka Bianca, matanong ko lang. Naniniwala ka ba sa mga mangkukulam? Hindi friend eh. Kasi yung papa ko dati nagkasakit at ang duda ni mama, baka nga nakulam dahil kakaiba rin ang nararamdaman nito. Nang ipatingin sa albularyo, ang sabi ay ganun nga. Pinagkatuwaan siya. Nagpayo naman ang manggagamot na uminom ng herbal at magsindi ng kandila. Pero imbis na gumaling, lalo lang lumala ang kalagayan ni papa. At dito nakapag-isip-isip si mama na isang gunina sa doktor. Yun nga, may malalang karamdaman na pala si papa. Hindi pala totoo ang kulam. Mabuti na lang inaagapan si papa at kalaunan ay gumaling na rin. Siya nga pala, mukhang tama yung naisip mo friend na lumipat muna. Sagot ng kaibigan, kaya't napagplanuhan niyang sa susunod na linggo ay lilipat na siya. Nang tumapat na sa bus stop, ay bumaba na silang dalawa. Pinaalala pa nga ni Bianca kay Willia na sumipot bukas sa kaarawan ng kanyang kapatid. Nang nasa bahay na si Willia, nagluto siya ng ulam para sa kanyang hapunan. At pagkatapos niyang kumain, sinubukan niyang hanapin ang susi sa underground para naman makapasok siya roon. At nang malaman niya kung ano ang mga nakatago roon, nagsimula siya sa mga kasulok-sulukan. Pati na rin sa ilalim ng lababo. Pero wala siyang nakita. Nang subukan niyang walisin ang ilalim ng aparador, meron siyang narinig na kumalansing. Kaya't kinuha niya iyon. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na susi ito. Kinuha niya ang flashlight at walang ano-ano ay binuksan niya ito. Puro alikabok ang sumalubong sa kanya, kaya tinakpan niya ang kanyang ilong. Naaninag niya na may hagdanan pababa kaya't pumanaog siya roon. Pagkababa niya ay mamasa-masa ang sahig at mabuti na lamang ay nakasuot siya ng makapal na tsinelas. Inilawan niya ang paligid at ganoon na lang ang pamimilog ng kanyang mga mata. May nasipat kasi siya na mga nakasabit na manika at hilihilera pa ang mga ito. Sa isip-isip niya ng sandaling iyon, sumalangit nawa ang kaluluwa ng tiyahin. Pero mukhang totoo yata ang mga paratang ng mga tao rito. At dumagdag pa sa kanyang takot na marami pang ipis na nagsisiliparan roon. Kaya't natataranta siyang umakyat sa hagdanan para makalabas na sa nakakatakot na lugar. Meron pang ang nakasunod sa kanya ng mga ipis, kaya't pinaghampas niya na lamang ito. Hindi siya gaanong nakatulog ng sandaling iyon dahil sa kakaisip kung ano pa bang lihim ang tinago ng yumaong tiyahin. Kinabukasan, dumalo na siya sa kaarawan ng ate ng kanyang kaibigan. Wala naman silang pasok ng sandaling iyon dahil pareha silang nasa day off. Kumain siya ng lechon at nakisaya sa mga tao roon. Buti na lang, sa lugar na iyon ay hindi siya pinagchichismisan kaya't komportable siyang naroroon. Hanggang sa nagkakwentuhan pa nga sila ng ate ni Bianca na si Rebecca.
Balita ako sa kapatid ko. Talamak raw yung mga tsismosa sa lugar ninyo. Tama ba, Wilya? Tanong pa nito sa kanya. Opo ate. Ang sabi kasi ng mga marites, noong nabubuhay pa yung tiyahin ko, madalas raw nilang makita na may sinasabit na manika. Sagot ni Wilya habang umiinom ng wine. Hindi ba? Matandang dalaga yung tita mo? Baka bunga lang yun ng pagiging malungkot sa buhay. Kaya kung ano-ano na lang ang mga ginagawa. Sa tingin ko lang naman. Alam mo, apektado kasi ang mental health kapag nag-iisa lang sa buhay eh. Teka, paano pala sa'yo pinamana ang bahay? Sa totoo lang ate, nangungupahan lang ako noon. Dahil pareho nang patay ang mga magulang ko at lumaki rin akong walang kapatid. Tinawagan lang ako ng attorney ni tita na namatay na raw ito. Inatake sa puso. Malakas pa naman si tita kaya nagulat talaga ako nang malaman yun. Minsan nga lang rin ako nakakabisita sa kanya noong nabubuhay pa siya dahil lagi akong busy. At dahil wala siyang anak, may last will pala siya. Na kapag dumating raw ang araw na di inaasahan, ipapamana niya raw ang bahay sa akin. Dahil naging mabuting pamangkin raw ako sa kanya. Ilang beses na rin kasi akong nagdodonate ng dugo sa kanya nang paulit-ulit siyang nagkakasakit ng dengue. Kwento ni Wilya. Pero teka ate, papaano po niyo nalaman na tungkol sa mental health ang pinagdadaanan niya? Tanong pa niya rito. Dahil isa akong psychologist sa ibang bansa, Wilya, at iyon ang trabaho ko. Parang nababasa ko sa mukha mo na meron kang mga bagay na kinakatakutan eh. Harapin mo ang takot mo para matuklasan mo na ang mga bumabagabag sa isip mo. Payo pa nito habang titig na titig sa kanya. Kaya naman pag uwi niya, ganoon nga ang ginawa niya. Hinirap niya ang takot sa pamamagitan ng muling pagbaba sa underground. Subalit hindi pa man siya nakakapagpalibot-libot ay bigla siyang tinindigan ng balahibo sa buong katawan. Paano ba naman kasi? Meron siyang narinig na isang matinis at pamilyar na boses ang tumatawag sa kanya. Ora mismo ay patakbo niyang inakyat ang hagdan para makalabas sa sikretong kwarto na yun. Kulang na lang, sumigaw na siya at humingi ng tulong dahil sa paulit-ulit siyang tinatawag ng pamilyar na boses. Nakahinga na lang siya ng maluwag nang maisarado niya na ang pintuan. Ano ba yung narinig ko? Hindi ako nagkakamaling boses yun ni tita. Hindi kaya totoo nga ang suspecha ng mga taga rito tungkol sa kanyang pagkatao? Mukhang tama si Aling Ofelia. Parang gumagala pa rin ang kaluluwa niya dito. Kailangan, bukas na bukas ay mag-ipake na ako. Hindi ko kakayanin na mag-isa dito. Nakakatakot, nakakabaliw. Wika niya sa sarili. Kaya't sa sumunod na araw, nag-impake na nga siya at naghanap ng panibagong matutuluyan. Maswerte naman siyang nakatagpo ng murang apartment na medyo malapit sa trabaho niya. Pagkatapos ng kanyang duty, nagtungo siya sa tirahan nila Bianca para kausapin ang ate nitong si Rebecca. Ano? Narinig mo yung boses ng tita mo at naniniwala kang mangkukulam nga ito? Pero napaka-imposible nun. Dahil ang mga namayapa na, hindi na yun magpaparamdam pa. At lalong-lalo na hindi totoo ang mangkukulam. Dahil sa horror movie lang yun napapanood. Pahayag nito sa kanya. Pero ate, narinig ko talaga yung boses niya eh. Pagpupumilit pa niya rito. Nako, guni-guni mo lang yun. Pustahan tayo. Sundin mo na lang yung payo ko. Naharapin mo ang takot mo para matuklasan mo kung ano ba talaga ang nakatago roon. Magtiwala ka naman sa akin, Wilya. Hindi totoo ang mga multo at mangkukulam. Kaya naman biglang napaisip ang dalaga. Sa totoo lang, ayaw pa niya talagang bumalik sa tahanan dahil siya ay talaga namang nasindak sa naranasan. Malinaw pa rin sa kanya ang nakapangingilabot na boses na patuloy na umaalingaw-ngaw sa tenga niya. Pero may bahagi sa isip niya na sa susunod na buwan, babalikan niya ang bahay. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na yun. Pero hindi siya nakapunta sa tahanan. Dahil habang nasa kanto pa lamang siya, ay hinabol na siya ng itak ng dalawang kalalakihan. Mababakas sa anyo ng mga ito na talaga nga namang galit na galit ito sa kanya. Narinig pa nga niya ang sigaw ng mga ito na binigyan niya raw ng sakit ang mga ito. Kaya't sa mga sandaling iyon, sa apartment muli siya nanatili. Iyak siya ng iyak ng sandaling iyon. Paano ba naman kasi? Halos lahat na lang yata ng tao sa lugar na iyon ay pinagkakaisahan na siya
dahil sa maling paratang. At napag-isip niya rin na delikado na ang buhay niya kung doon pa siya maninirahan. Kaya't ang nangyari, kinabukasan, ibinalita ni Willia kay Bianca at sa atin ito ang nangyari sa kanya kahapon. Naku, tama yung desisyon mo, friend. Huwag ka na munang bumalik roon. Siya nga pala, bakit hindi na lang natin paimbestigahan kung ano man ang naroon sa sekretong kwarto na yun? Tama ba yung naisip ko, ate? Pahayag ni Bianca. Tama ka naman, sis. Pero wag na muna yan. Hayaan na lang natin na si Willia ang gumawa ng hakbang tungkol dyan. Siya dapat ang magpapasya. Pero tatanungin kita, Willia. Gusto mo ba na paimbestigahan nga natin? Napabuntong hininga na lamang si Willia at maya-maya ay nagsalita na ito. Pag-iisipan ko pa, ate. Pero para sa akin, mukhang ako lang dapat ang tutuklas sa nakatago roon. Malakas kasi ang pakiramdam ko na tungkol lang yun sa amin ng tita ko. Maiba ako, Willia. Alam mo ba noong umattend ka sa birthday ko? Merong isang bagitong pulis ang nagtanong sa akin kung ano raw ang pangalan mo at kung ano ang number mo. Kaya naman ibinigay ko na. Hindi pa ba nagte-text? Sambit ni Rebecca. Ha? Bakit mo naman binigay, ate? Para saan naman at ginawa mo yun? Yung number ba na binigay ko sa'yo yung binigay mo sa lalaking yun? Tanong niya. Bigla namang sumabat si Bianca. Matawa-tawa pa ito habang nagsasabi ng, paano ba naman kasi nalaman ni ate na wala ka pang boyfriend since birth, kaya ginawa niya yun. Napatango naman si Rebecca ng sandaling iyon, habang ito'y nakangisi bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kapatid. Kaibigan na rin ni Willia si Rebecca, kaya't nasabihan niya ito ng, kayo talaga ate, mahilig pala kayo magreto, at paano na lang kung manloloko pala yun? Tanong pa niya rito. Sa mga oras na iyon, ay medyo nakakalimutan niya na rin ang problema niya tungkol sa dating tinitirhan. Huwag kang mag-alala, mukhang mabait naman yung taong yun eh. At alalahanin mong isa akong psychologist, kaya't marunong ako kumilatis ng kahit sino. Kaya't sa edad ko ngayong 40 anyos, marami na akong napasok na relasyon bago ko matagpuan ang asawa ko. Kaya alam ko na kung sino ang seryoso sa hindi. Payag ni Rebecca. Kaya't nang pag-uwi niya sa apartment, plinug-in niya ang SIM card na yon sa smartphone niya. Paano ba naman kasi? Bibihira niya lang gamitin iyon dahil sa luma na. Yung bagong SIM card lamang ang kasalukuyang ginagamit. Hanggang sa maya-maya, may mga mensahe na nga siyang natatanggap galing sa isang unknown number. Ang sabi nito ay si Edgar raw ito. Kinuha raw ng number niya sa ate ni Bianca. Gusto raw nitong makipagkaibigan sa kanya. Kaya't natanong niya ito kung bakit gustong makipagkaibigan. Anya, kung alam niya lang raw na sinisiraan siya ng mga tao sa kanilang lugar at tinatawag pa siyang mangkukulam, ay baka umiwas na siya. Kaya't natanong pa niya ito kung may kipagkaibigan raw ba sa isang taong gaya niya. Akala niya ay iiwasan na siya ng pulis na si Edgar. Pero doon siya nagkakamali nang mag-reply ito ng, wala akong pakialam. At sigurado namang hindi ka mangkukulam. Hindi naman kasi totoo yun eh. Gusto kong makipagkaibigan sa'yo dahil nang makita kita, nararamdaman ko ang saya sa'yo. Hindi ka mangkukulam dahil ang kagandahan mo ay parang diwata sa isang napakagandang paraiso. Inaamin ni Willia na kinilig siya sa banat nito sa kanya. Kaya't nang pakiusapan siya nito na kunin ang Facebook account para siya'y ma-add, walang ano-ano'y ibinigay niya ito. Dito niya nasilayan na gwapo pala si Edgar. May mapupungay na mata at may matangos na ilong. Pero hindi siya roon na-attract, kundi dahil malambing pala ito at mapagmahal na anak sa ina. Lagi kasi nitong kasama sa litrato ang nanay at kitang-kita niya naman kung gaano nito kamahal ang ina. Dito siya napaisip na mukhang tama si Rebecca. Magiging seryoso ito sa kanya kung sakaling maging sila. Para kasi sa kanya, kapag mapagmahal sa ina ang isang lalaki, ay ganun rin naman sa magiging girlfriend nito. Kaya naman ang humiling itong makipagkita para mag-date, para magkakilala sila ng lubusan, ay kanya rin namang pinagbigyan. Magmula nga nun, hindi niya na pinoproblema ang tungkol sa bahay ng tiyahin dahil naging abala rin siya kahit papaano sa pagdidate nila ni Edgar. Napakabait pala talaga nito, lalo na sa personal dahil hinahatid sundo siya nito sa trabaho gamit ang motorsiklo nito. Hanggang sa kalaunan ay naging sila na.
Isang gabi, nakiusap siya sa nobyo na puntahan ng bahay ng tiyahin dahil may tutuklasin umano siya roon. Agad namang pumayag ang lalaki. Itinuturo niya na lamang ang daan patungo roon habang lulan sila ng motor. Hanggang sa napuntahan na nga nila iyon. Hindi naman sila napansin ng mga tao dahil sa gabi na. Binuksan ni Willia ang pintuan ng bahay at sabay naman nilang tinungo ang underground. Ang naunang bumaba ay si Edgar at sumunod na lamang siya. Kahit may kasama na si Willia, damang-dama pa rin niya ang kilabot lalo na't muli na naman niyang narinig ang kaboses ng tiyahin niya na tinatawag ang pangalan niya. Pero agad na ibsan ang takot niya nang may dinampot si Edgar. Isa itong radyo na maraming pindutan at may napakahabang antena. Walang multo, love. Isa lang itong detector na kapag nakilala ka ng gadget ay maglalabas ito ng record galing sa iyong tiyahin. Mukhang nag-record siya bago siya tuluyang atakahin sa puso. Ang lahat ng mensahe na nakapaloob rito ay para sa iyo lang. Sandali, may pipindutin pa ako rito para mapakinggan mo pa yung iba. Nanlaki naman ang mata ni Willia. Hindi ko akalain na yan pala, love, yung narinig kong boses. Sobra akong tinakot ng gadget na yan. May ganyan palang klaseng detector. Halos 5 buwan din ang nakalipas bago ako nakabalik dito. Maya-maya pa, ay prinay na ito ni Edgar. At doon nila narinig sa voice record na bukod pala sa bahay, meron pa palang ipapamana kay Willia. At iyon ay ang mga pera na nakapaloob sa manika. Nanggaling raw iyon sa bangko ng ginang. I-withdraw na lang nito ang lahat ng naipon. Sinadya lang rin pala ng tiyahin na sa manika ay lagay ang mga pera para matakot ang mga magtatangkang manloob. Upang hindi ito makapagnakaw at para pag-isipan siyang isangang mangkukulam. Kumbaga, ginawa niya rin itong parang alkansya. Samantala, nang matapos mapakinggan, dito na pag-isip ni Willia na talagang sertipikadong akyat bahay nga ang anak ni Aling Ofelia. Dahil kung hindi ito ganun, hindi nito makikita ang mga manika sa loob mismo ng tahanan. Naging epektibo naman ang plano ng tiyahin na takutin ang mga magnanakaw na parang ipinapakita nito na wala itong yaman na itinatago. At sa halip ay puro manika lamang. Pero sa huli, naging masamang dulot naman iyon para sa dalaga dahil siya ang napagbintangang mangkukulam. Pero wala na sa kanya yun. Ang mahalaga, natuklasan niya na ang katotohanan na meron palang pamana sa kanya ang tiyahin sa loob ng underground. Nangilid rin ang luha niya sa mga mata dahil talagang mahal na mahal siya nito. Samantala, nagtulungan nga silang magkasintahan na tanggalin sa pagkakatahi ang mahigit 100 manika para makuha ang pera sa loob. Ilang oras ang inabot nila bago nila mailabas ang lahat ng laman. Limpak-limpak na salapi pala ang mga ito. Talagang napakaraming pera. Kaya't hindi batid ng dalaga kung saan ito gagastusin. Hanggang sa yung 30% roon ay napagpasyahan niyang itulong sa mga may sakit na kanyang kalugar. Nagbahay-bahay siya para abutan nito ng biyaya. Ito ay para sa pampacheck up sa ospital at pati na rin sa pagkain. Sa pagpapatingin ng mga ito, dito nila napag-alaman na talagang may karamdaman nga ang mga tinatamaan ng sakit roon at hindi dahil sa may mangkukulam. Napahiya sila dahil hindi pala totoo na mangkukulam ang tiyahin at maging si Willia. Nagsisisi sila dahil sa pagiging mapanghusga. Ipinagtapat na rin ni Willia sa mga tao ang dahilan kung bakit may manika sa bahay kaya't abot-abot ang paghingi ng tawad ng mga ito sa kanya. Lalo na yung mga muntik ng tumaga kay Willia. Lumuhod pa nga ito sa kanyang harapan, ngunit pinatayo niya bilang pagpapatawad niya sa mga ito. Batid niya kasi na biktima lang ito ng agarang pagkapaniwala sa chismis na ikinalat ni Aling Ofelia at ng anak nito noon. Mula noon, ay naging maayos na ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Kapag naglalakad nga siya sa daan, nakangiti siyang binabati ng mga ito bilang pagpupugay sa kanya. At kalaunan, pinalaya na rin ni Willia si Aling Ofelia dahil sa matanda na ito. Napatawad niya na rin ito dahil bilang isang Kristiyano, kailangan niyang maging mapagpatawad lalo na't nalalabi na rin ang buhay ng matanda. At siguradong kung magchichismis man ito sa susunod ay wala nang maniniwala sa kanya dahil galit na ang mga tao sa paninirang puri nito sa dalaga. Si Nelson naman ay nakakulong pa rin pero gumaling na ang cancer nito dahil may pumupunta namang doktor roon at di pa naman pala malala ang bukol nito sa braso. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Willia sa nobyo na kung hindi dahil sa pagsama nito sa kanya,
hindi niya matutuklasan ang pamana ng pinakamamahal niyang tiyahin. Kaya't mas lalo niya itong inibig ng buong puso, samantalang yung pera ay ginamit niya sa tama. Hindi na siya nagtrabaho at sa halip ay nagnegosyo na lamang. Huminto na nga rin sa pagiging room attendant ang kaibigan na si Bianca dahil tinulungan niya rin ito na magkaroon ng hanap buhay.